Alam nyo ba mga Boka Trips, lagi pa rin ipinagigiitan siyempre nung mga taga-suporta ng mga DDS. Lagi nilang ipinipilit yun bang kanilang tanong, yung tanong na bakit daw kakasuhan ng plunder o bakit daw kinasuhan ng plunder itong si Senator Rodante Marcoleta, samantalang hindi raw naman pera ng gobyerno yung ginamit ni Senator Marcoleta sa panahon ng kanyang kampanya sa pagkasenador. Talagang hindi po nila naiintindihan, hindi po sila nagpa-fact check. Kasi ganito po yan, gusto ko pong linawin, una po sa lahat, hindi po hinaharas ng pamahalaan si Senator Rodante Marcoleta, at lalong hindi po siya ginigipit at hindi po siya pinupolitika. Ang problema po ay nakakay Senator Rodante Marcoleta, dahil siya po mismo ang nagpahamak ng sarili niya. Bakit po? Kasi meron po siyang tinanggap na pera galing po sa kanyang tatlong kaibigan, at isa po dyan ay si Mike Defensor. Kanya nga po hindi katakataka na gano'n na lamang po ang pagkampi nitong si Senator Rodante Marcoleta dito po kay Mike Defensor, sapagkat doon po sa tatlo na nagkaloob po ng tulong o donasyon kay Senator Rodante Marcoleta, lumalabas na ang pinakamalaki po dong naitulong o naidonate sa kanya pong pagtakbo ito pong si Mike Defensor, dating congressman. Ganito po kasi ang nangyari mga Boka Trips. Nito pong senador na si Senator Rodante Marcoleta, nagkaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan ni Senator Ping Lacson. At syempre, knowing Senator Ping Lacson, alam naman po natin si Senator Ping Lacson, pagdating po sa expose, talagang hindi po nagpapauna yan. Palibasa po, dating pulis, at hindi lamang po dating pulis, naging PNP chief, at bukod po sa naging PNP chief, ay naging isang investigador. Kaya hindi po katakataka na ito ay mahusay na investigador. Ngayon, natuklasan po ni Senator Ping Lacson yun pong kanyang salin at sose nito pong si Senator Rodante Marcoleta. At doon po ay hindi nakita yung donation na 75 million na donation po ng tatlong kaibigan niya, na kung saan isa na nga po doon si Mike Defensor. Hindi po yun inilathala ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang salin at gayon din po sa kanyang sose. So sa mga tuwid sa batas po mga Boka Trips, kapag ka po ikaw ay nanunungkulan bilang isang government official, bawal po na ikaw ay tumanggap ng donasyon na lalampas ng 50 million. Yun pong 50 million and below, grab po yun, grab. At yun po naman 50 million and above, yun po naman ay plunder na. Ngayon, kung sakaling siya po ay makalusot doon po sa graft and corruption, doon po sa tinatawag na 50 million donation para po sa kanya ng kanyang mga kaibigan, doon po sa umabot na 75 million, hindi po siya lulusot sa plunder. Kasi yun pong 50 million para po bagang allowed yun. Pero yun pong 25 million to make it 75 million, yun pong 25 hindi na po allowed. Kasi yun po ay isang pumapasok na po yun sa usapin ng indirect bribery. Indirect bribery po yun. Kasi kapag ikaw ay nanalo, hihingan ka ng pabor ng mga ito at mismo sa bibig po niya nagmula. Kanya po yung kanyang kaso ay pumasok sa plunder kasi yung pong kanyang donation ay lumampas ng 50 million at umabot pa po ito ng 75 million. Na kung saan, kanya nga po sabi ko, kung magaling na abogado po yan, dapat hindi po siya nagkaroon ng declaration doon po sa isang TV program. Siya po ang pinagmulan noon. Kasi doon po sa isang TV program, inamin po niya. At sinabi po niya, yung tatlong nag-donate sa kanya ng mga kaibigan niya, at yun pong halaga ng idinonate sa kanya. Kanya malinaw na malinaw po na pumapasok po talaga sa plunder. Ngayon, ang kanya pong palusot, hindi raw naman po yun pera ng gobyerno. Paano po hindi magiging pera ng gobyerno yun?
samantalang yun po ay pera ng taong bayan na parang lumalabas na ikaw ay nandarambong kasi hindi mo idineklara. Hindi mo idineklara sa iyong SOSE at sa iyong SALN. Ngayon, panoorin nyo po itong mga Boka Trips para higit nyo pong mapatunayan kung ano po ang ipinaliliwanag ko. Mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Na-receive ko po itong donation sa tatlong kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes. Na-receive ko po itong donation sa tatlong kaibigan na nagkakahalaga ng 75 million. Yes. Na nagkakahalaga ng 75 million. Yeah. So yan mga Boka Trips, ngayon siguro marahil po ay malinaw na sa inyo. Siya po mismo ang pinagmulan yan. Siya po mismo umamin na talagang siya tumanggap ng 75 million donation ng mga kaibigan niya sa kanyang pagtakbo bilang senador. Bakit po ngayon na siya mismo umamin at siya din ang dahilan kung bakit siya nakasuhan, ibabato nyo na naman sa pamahalaan, ibabato nyo na naman sa Pangulong Bongbong Marcos kung saan mali po naman inyong ginagawang yun. Kanya ngayon, mga Boka Trips, palibasa isa po siyang abogado at alam po niya po pwedeng mangyari sa kanya. So ang ginawa po niya mga Boka Trips, iyan na ngayon. Sinusumbong niya ngayon sa kanyang samahan, sa kanyang relihiyon. Sabi nung iba, isa kanilang kulto daw, pero hindi po kumisabi nun. Sabi po ng iba, dyan nga po sa kanyang mga kasamahan sa INC. Kanya po biglaan na nagkaroon ng rally at maging yung pong kanyang pagpaparally na yun, tila hindi rin po tumutupad o hindi po tumalima sa proseso ng batas, sapagkat ayon po kay FMDA General Manager Nicolas Torre, wala pong kaukulang permit sa yan po kanilang rally yan. Kanya parang ang nangyayari po binabaraso na po nila talaga ang pamahalaan. Kaya doon po sa mga hindi po naiintindihan, ipinaliliwanag ko po sa inyo totoo nang ako na may walang kapakinabangan. Ang puntos ko lamang para hindi mabulid at magamit ang inyong kaisipan. Kung may marinig kayo at kayo'y interesado, mag-fact check naman kayo. Pag-aralan nyo po muna bago po ninyo ipakipagtalo. Sapagkat nakakahiya po na kayo'y nakikipagtalo, na kaya lamang po lalabas na hindi kayo matalo sa pakikipagtalo ay dahil po sa inyong pamimiloso po at hindi po ang inyong pagsasalita ay naaayon po sa batas. Yan po mga Boka Trips, akin lamang po nilinaw sa inyo at yun po naman ang katotohanan. Kanya po pumasok sa plunder ang usapin kay Senator Rodante Marcoleta kasi po siya po, pakakatandaan nyo, congressman po siya noon. Noon pong tanggapin niya yun pong mga halaga ng perang yon, siya po ay isang congressman na lalaban nga po bilang senador. So ang allowed lamang po ay 50 million. Okay pa po yun. Pero yung umabot po na 75 million, hindi na po allowed yun dahil yan po ay indirect bribery and plunder. Kanya lumalabas po ng plunder dahil po sa kumbagay excess ng donation para po sa kanyang pagtakbo ng kanyang mga kaibigan sa pagiging senador. Kaya take note po mga Boka Trips, kahit po anong mangyari, hindi po babaligtad or hindi po titigil ng pagkampi si Senator Rodante Marcoleta kay Mike Defensor, sapagkat si Mike Defensor po 30 million
ang idinunig po niyan kay Senator Rodante Marcoleta para tumakbo daw po di umano ayon kay Senator Rodante Marcoleta para daw po siya ay tumakbo bilang senador. So yun po lamang. Maraming salamat po sa inyong lahat.